ang isang Drake Veles na himatay dahil sa 3 agad ang anak niya. What the? Dude! Malutong na mura ni Kuya Mateo na siyang kinailing nila mommy. You see that, honey? Ganyan ka din noon nung pinanganak ko sa Drake. Talagang mana sa iyong anak mo. Pati yata kalokohan na mana na. Natatawang ani mommy ni Drake. Nadamay na naman ako, honey. Nakabusangot na bulong ni daddy. Balae, ang laking tao ng anak mo na himatay? Pangaasar ni mommy na siyang kinatawa din ng mommy ni Drake. Han, stop that. Pagsaway naman ni dad kay mommy na siyang kinasimangot nito. Dala din ni daddy ang family doctor namin. Kahit saan naman magpunta si dad, parating kasama to eh. Grabe, nandito na lang sana tayo kanina para na-videohan natin kung paano nahimatay ang Veles na yan. Natatawang ani Kuya Choi. Gago maka-Veles, kala mo hindi pinsan. Lakas ng amats mo ah. Iling na ani Ate Donna na agad naman hinila ni Kuya Brian palapit sa kanya. Ang sweet naman guys. Can you help me? Ilagay natin si Drake dyan sa kama. Okay lang ba yun, Agatha? Tanong ni Kuya Brian sa akin. Kaya agad ako napatango. Hindi yata rin nila napapansin na nandito na ang anak namin ni Drake dahil nakatutok sila kay Drake. Iya, nasan ang baby? Tanong ni mommy ni Drake sa akin na matapos may lagay sa tabi ko si Drake. Agad akong umiti ng malapad at ginusun 3 nurse na may buhat ng baby. Lahat sila napatingin doon. Oh my God! Tili ni mommy habang nagtatalon pa kasamang mommy Drake. Si Ate Donna naman pilit kumakawala sa hawak sa kanya ni Kuya Brian para lapitan ang anak ko. Ang tindi! Isang sagad, triplets agad. Di makapaniwalang ani Kuya Mateo. Sana all na lang may baby. Naiiyak na ani Kuya Choi habang tanawa mga anak kong masayang buhat nila mommy. Sana all. Gusto ko rin kapag mag-asawa na kami ni Donna, isang sagad, 10 agad. Sabay-sabay kaming napatingin kay Kuya Brian nang sabihan niya iyon sila mommy at daddy na masayang lalaro ang baby namin at bahagya na ring napatigil at masamang tumingin kay Kuya Brian. Si Ate Donna naman na masayang nilalaro ang baby namin. Napatigil at namula. Brian, anong akala mo sa akin? Na kapag isang sagad, 10 agad, gagawin mo yata akong inahing baboy ah. Inis itong sigaw na siyang kinatawa naming lahat. Gago, lakas ng amats ito. Hoy Brian, sa pangarap ka na lang. Kung ako sa iyo mag-alaga ka na lang ng inahing baboy, baka doon matapat ang pangarap mo dahil maraming isisilang mo na biik. Asar sa kanya ni Kuya Choi. Napailing-iling na lamang ako. Agatha's POV. Hindi ko alam na ganito pala kasira ang ulo ng mga kaibigan ni Drake. Ngayon ko lang nalaman. Shit! Malutong na mura ni Kuya Brian. Pero agad na napadaing ng pingutin nito ni Ate Donna at ilahin palabas ng room ng ospital. Napailing-iling na lamang ako. Ma'am! Napatingin ako sa 3 nurse ang tawagin ako ng mga ito. Ngayon ko lang napansin nandito lang pala sila. Ay! I'm sorry po. Hindi ko na po kayo napansin. Sila kasi. Turo ko at paninisi kila Kuya Mateo na nagtataka nakatingin sa akin. Okay lang po ma'am. Hihingin lang po sana namin ang pangalan ng 3 magalang. Naani ng isa habang may hawak na chart. Agad naman akong tubango bago dahan-dahan na tumingin kay Drake. Nakatabi ko ngayon at nakayakap sa akin. Bago sa mga anak kong buhat nila mommy, I named the first baby Toby Veles and the second baby Theo Veles and the last is Thomas Veles. Nakangiti kong ani. Ngumiti naman sa akin ng nurse bago napatango. Ang ganda po ng names nila. Aalis na po kami at babalikan na lang namin sila pagkatapos i-breastfeed. Ani to. Kaya napatango naman ako. Masaya ako nakatingin sa mga anak kong masyadong lalaro nila mommy. Agad ako napatingin kay Drake na maggising ito. Triplets ang baby namin. Nakangiti nitong ani kaya ngumiti rin ako. Bago ko pa haplosin ng malambot itong buhok. Yes, love. 3 anak natin at puro lalaki pa. Kamukhang kamukha ako. Wala man ang nakuha sa akin ng unfair ng mundo, no? Pero masaya ako dahil nandito na sila. Pero be ready, dahil paniguradong makulit ang 3 na nating hari. Masakit ba? Napatin ako kay Drake na magsalita ito. Nasa sofa kasi ito habang nakaupo. Pinapanood niya akong padidehin ng mga anak niya. Actually, si Baby Toby pa lang ang pinapadede ko dahil siya ang una. Ang 2 namang baby nasa crib nila. I need to breastfeed kasi mamaya kukunin na nila itong mga bata para i-check at i-monitor kung meron ba silang sakit. Agad akong tumango habang nakangawi. Siyempre, una pa lang tong baby pero 3 na kaagad. Kaya nahihirapan akong padidehin at pagsasabayin sila. At saka masakit din ang nipple ko kaya hindi ko maiwasang mapangiwi ng sobra kapag sinisip-sip ni Baby Toby.
Siya palang napapadede ko pero masakit na. Paano pa kaya kapag yung dalawa na? Love? Tawag ko kay Drake. Agad naman tong lumapit sa akin at tinalian ang buhok kong buhagag. Hinawakan din ito ang lilayan ng damit ko upang itaas ng kaunti nang matapos itong talian ang buhok ko. Baby, huwag mo naman masyadong sipsipin. Nasasaktan na si mommy oh. Pakiusap ni Drake sa anak niyang una. Napangiti naman ako ng malapad na makitang tila inosente itong tumingin sa ama. Tila nakikiusap ang mga mata nitong huwag siyang pigilan. Kaya natawa si Drake dahil doon. Love, meron naman tayong biniling bottle dyan, right? Magtimpla na lang kaya tayo ng milk nila para dun sila uminom para hindi ka masaktan. Wika ni Drake sa akin kaya agad ako napailing. Ayoko masanay sila sa milk. Gusto ko yung may nakukuha silang sustansya galing sa akin. Wag na love, kaya ko naman eh. Nakangiti kong ani. Umiti naman to sa akin at umiling. Okay, pero sabihin mo sa akin kapag tapos na sila para ako naman. Wika ni Drake kaya agad ko itong pinalo sa kanyang tiyan. Pero agad itong hinuli ang kamay ko at hinalikan ito. Kaya hindi ko na maiwasan pang mamula dahil doon. Si Drake talaga napaka-sweet. Napatingin ako sa may pinto nang bumukas ito. Pumasok ang 3 nurse. Sila yung nagdala kila baby dito sa room ko. Ma'am, she called me. Kaya agad kong binawi ang kamay ko kay tatay para balingan sila ng atensyon. Si Drake naman naupo sa tabi ko at tila tinatakpan ng medyo lantad ko ng dibdib. Nagpapadede kasi ako kay baby Toby. Buti nilang hindi maingay ang dalawang baby na nasa crib. Nagdala kasi si Drake ng crib nila baby dito sa room ko. Hindi kasi kami kasyang 4 sa bed kaya nagpadala na lang ng crib para kahit papaano mayroong mahigaan sila baby. Kukunin ko lang po sana yung baby ma'am kung tapos nyo na pong i-breastfeed. Magalang na anito sa akin. Dahan-dahan ko namang ibinaba ang damit ko kaya't napatingin sa akin si Drake. Agad bumaba ang tingin nito kay Toby. Pinunasan nito ang gilid ng labi ni baby dahil may naiwang gatas dito. Hindi ako nagsalita bagkos nasa mag-ama ko lamang ang tingin at ang atensyon ko. Pwede bang mamaya nyo na lamang kunin ang triplets? Hindi pa kasi tapos mag-breastfeed ang dalawang bata. Actually, itong una pa lang ang tapos. Ani Drake habang nakatingin kay baby Toby na inangat ang dalawang kamay na agad namang inabot at tinawakan ni Drake. Ang ganda nilang pagmastan. Sige po sir. Anito kaya't napatingin ako sa kanila. Namumula sila nakatingin sa asawa ko kaya napailing-iling na lamang ako. Sir, pinapasabi po ni Dr. Reyes. Meron pong pamilya sa labas na nangangailangan ng tulong sir. Papapasukin po ba namin sila? Ani ng nurse kaya agad namang nabaling ang tingin ni Drake sa kanila. Nakita ko pa ang pagulot ng noon nito at ang pagigting ng panga kaya agad ko itong hinawakan at hinalikan. Love, I called him para kumalma ito. Agad tong pumikit ng mariin at bumaling sa akin. Hinalikan ako nito sa aking labi at bahagyang kinagat ang aking balikat. Sa ganitong paraan, alam ko na pinapakalma ni Drake ang sarili niya. Hindi na namin pansin ang presensya ng 3 nurse na bahagya pang nakatingin sa aming dalawa. Alam niyo na nga kailangan nila ng tulong. Bakit tinatanong niyo pa sa akin kung mapapasukin sila? Dapat priority niyo yung ganyan. Get out! Tell to Dr. Reyes, nakakausapin ko siya. Kalma ni Drake na sabi pero mapapansin ang panganib sa boses nito. Dali-daling umalis ang 3 nurse sa room namin. Hindi man lang lumingon ang mga ito. Natakot yata sila. Love, I called him with my serious voice. Agad naman tong naging maamo kaya gusto kong tumawa pero hindi ko ginawa. I am sorry kanina wife. Anito sa akin kaya agad akong umiling. Go now love. Kailangan mong tingnan ng pamilyang nangangailangan ng tulong. Nakangiti kong ani dito. Tumingin to sa akin na matagal bago bumuga ng hangin. Pero hindi kita kayang iwan dito na kailang nila baby. Anito sa akin. Pinasadahan niya pa ng tingin sila baby Toby na hawak ko at ang dalawa sa crib nila kaya ako naman. Tatay, mas kailangan ka nila. Kailangan nilang tulong mo. Babalik ka naman siguro, di ba? I said. Agad tong tubango sa akin at tinilikan ako sa aking noo. Okay kung ganon, tatawagin ko si Manang para may kasama ka dito. Tsaka lang ko aalis kapag nandito na siya. Wika na Drake kaya wala ako nagawa kundi ang sundin siya. Masaya akong pagmasa ng 3 kong hari na payapang natutulog sa kanilang crib. Kanina pa umalis si Drake nang dumating si Manang. Tapos ko na rin i-breastfeed ang 3 kaya makapagpapahinga na ako. Ramdam ko pa rin ang sakit ng katawan ko. Iha, matulog ka na muna. Agad na nabaling ang tingin ko kay Manang na magsalita ito. Ngumiti ako ng malapad at tumango. Abala kasi ito sa pag-ayos ng prutas sa dala niya sa lamesa.
Meron ding pagkain pinabili ni Jake upang kapag nagutom daw ako ay meron ng pagkain na handa. Sige po, Manang. Pwede rin po kayo matulog, meron naman pong room dyan. Nakangiti kong ani kay Manang. Tumango naman ito sa akin. Hindi na kailangan, Iha. Binabayaran ako ng malaki ng asawa mo para bantayan kayo ng mga bata. Gayon din na maraming bodyguards dyan sa labas. Ani Manang, kaya napakulot ang noo ko dahil doon. Bodyguard? Tanong ko dito. Agad naman tumingin sa akin na nagtataka. Bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo meron ding bodyguard dyan sa labas na kasama kong pumunta dito? Natatawang ani Manang kaya agad ako napailing. Sabi naman kasing kaya ko na eh. Bulong ko pa kaya lalo pang natawa si Manang. Ito talagang si Drake. Pagdating sa inyo ng mga bata, lagi kayong inuuna sa kaligtasan. Iling na ani Manang. Kaya't napangiti ako. Kaya nga mahal na mahal ko po eh. Nakangiti kong ani dito. Ngumiti din to sa akin ng malapad. At mahal na mahal ka din, Iha. Wika pa nito. Tinulungan ako nitong humiga. Matulog ka na nga muna. Ani to sa akin. Dahan-dahan ko pang ipinikit ang mga mata ko, pero ramdam ko sa paligid ko. Dinig ko pa ang dahan-dahan na pagbukas ng pinto, pero natili pang nakapagkit ang mata ko. Tulog na ba sila Manang? Tanong ni Drake kay Manang. Gusto kong ngumiti pero pinigilan ko na lamang. Oo, Iho. Bakit di mo sinabi sa asawa mo may bodyguard din akong kasama na magbabantay sa kanila? Tanong ni Manang dito. Matagal na hindi nakasagot si Drake kaya hinintay ko ang sasabihin nito. Manang, alam mo naman si Agatha, di ba? Kapag sinabi ko hindi niya ako papayagan na magdagdag na magbabantay sa kanila. Baka pagalitan pa ako eh. Sa tono pa lang ng pagsasalita ni Drake, alam kong nakanguso na ito. Mahal matagal no Hiho? Ama ka na talaga, ani Manang. Mahal ko talaga Manang eh. Lalo na't may anak na kami. Sagot ni Drake kaya't napangiti ako. Ramdam ko ang paglapit to sa aking higaan at bahagyang itinaas ang kumot ko. Good night, love. I love you. Bulong ni Drake sa aking tenga at tinilikan ako sa aking labi. Makalipas ang 4 na taon. Toby, Theo, Thomas! Sigaw ko sa 3 bata. Hindi ko kasi sila makita, papasok pa lamang ng manson. Wala ngayon si Drake dahil may meeting ito. Iha! Agad na nabaling ang tingin ko kay Manang. Abala kasi ako sa pagtingin sa mga pinamili ko. Bakit po Manang? Takang tanong ko dito. Agad naman tong tumango. Siya ang nagpakuha sa mga anak ninyo. Siya siguro magbabantay. Ani Manang kaya napabuga naman ako ng hangin. Kapag kasi umaalis ako ng bahay, si Drake lagi ang magbabantay sa mga bata kahit na may trabaho pa ito sa office niya. Ewan ko ba doon kay Drake? Ayaw na ayaw ko napapagod. Pero hindi naman niya naiisip ang sarili niya. Ganun ba Manang? Magluluto na lang po tayo. Dadalan ko na lang po sila ng lunch nila. Ani ko kay Manang kaya agad itong tumango. Tinawag nito ang ibang maid para buhatin ang iba ko pang mga pinamili. Good for 1 month na kasi ang pinamili ko kaya talagang marami. Ayaw kasi ni Drake na pabalik-balik ako sa market. Para lang bumili ng stock dito sa bahay. Masaya kami nagluluto ni Manang kasama pang ibang maid. Amoy pa lang masarap na. Nakangiting ani ng isang maid. Kaya agad na nabaling ang tingin ko dito. Natawa ako at agad itong yumuko. Siyempre, masarap talaga yan kasi para yan sa mag-aama ko. Ngiting ani ko na agad namang kinangiti nito at tumango. Ang swerte po ni Sir Drake sa inyo, ma'am. Ani to sa akin. Maswerte ako sa kanya. Nakangiti kong sabi. Tumango naman ito kaya agad kami nagpatuloy sa pagluluto. Manong, sa company tayo ni Drake. Magalang ko sabi sa driver namin. Sige po, ma'am. Ani to sa akin. Kaya agad ako napatango. Mabilis itong pinanda ng kotse kaya't nakangiti ako habang bumabiyahe. Inaayos ko rin lunchbox sa dala ko. Kasama na rin ang milk ng 3 at saka vitamins sila. Nagdala din ako ng water para kay Drake at saka gulay na rin para sa kanya. Soap na galing sa malunggay at adult milk. Nagdala na rin ako ng pamerienda na cookies at ako pang nag-bake. Dito na po tayo, ma'am. Magalang na ani Manong kaya't napatango naman ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kotse kaya nagulat ako nang bumungad ang mukha ni Manong. Agad akong tumingin sa driver, seat at baka nandun si Manong at baka multutong nasa harapan ko. Ang bilis naman kasi niyang kumilos eh. Ma'am, ano pong tinitingnan niyo dyan?
Napalaki ang mata ko dahil doon. Ay shit, kalabaw! Bakit? Napatigil lang sasabihin ko na ma-realize ang sinabi ko. Manang sorry po, nagulat lang po kasi ako eh. Kimi kong ngiti dito. Napailing-iling naman si Manong. Hindi ko na alam na nagmumura pala kayo. Kapag yan na naman ni Sir, lagot kayo. Pananakot sa akin ni Manong, kaya agad kong itinikom ang bibig ko. Ayaw na ayaw kasi ni Jake na nagmumura ako. No, isang araw narinig niyang nagmura ako dahil sa ipis, ayun. Hindi na ako kinausap ng ilang linggo, kaya iyak na ako ng gabi-gabi dahil doon. Natatakot na ako maulit-ulit ang nangyari noon. Manong, wag ka naman ganyan na. Nagulat lang naman kasi ako dahil ang bilis ninyo pong nandyan eh. Ani ko dito. Napailing ulit si Manong. Tinilungan ako ni Manong na ibaba ang dala ko. Nagulat ako na may naka-men in black na sumalubong sa akin. Nasa 10 silang lahat kaya't napakunot ang noo ko. Inintay na po kayo ni Master, ma'am. Ani ng isa bago agawin ang dala kong lunch bag. Nagtaka man, sumunod na lamang ako. 3 sa harap ko at 2 sa gilid ko. 5 naman sa likod ko. Kaya ang kinalabasan pinagigitnaan nila ako. Kaya hindi ko maiwasang yumuko dahil sa mga klase ng tingin ng empleyado ni Drake sa akin. Agad kaming sumakay sa elevator. Hinahayaan ko lang silang dalhin ito kay Drake. Agad din kaming lumabas ng elevator. Nang maramdamang huminto ito. At gaya nga ng kanina, ganun din ang ayos nila. Agad kaming lumapit sa babaeng nakatayo sa isang lamesa na animoy alam na darating ako. Hindi ko naman nasabi kay Drake na pupunta na ako. So paano niya nalaman? Baka si Manang. Sinabi niya, tell to Master. His wife is here. Anito na siyang ikinatango naman ng babae. Agad akong bumaling sa may pinto nang bumukas ito at bumungad sa akin ang mukha ng 3 bata. Mommy! Tawag nilang 3 sa akin at mabilis na tumakbo. Babies, don't run at baka madapa kayo. Nag-aalala kong sita sa 3. Humagikik naman sila habang papalapit sa akin. Ang 10 bodyguard kanina nakasama ko lumayo sa amin at nag-isang linya sila sa likod ko. Mommy, may dala ka pong milk? Ani Toby sa akin. Napangiti naman ako at nanggigigil na kinurot ang kanyang matambok na pisngi. Ouch, Mommy! Anito kaya agad kong binitawan ng pisin nitong namumula na. Sorry, baby. Yes, merong dala si Mommy na milk ninyo. But before that, we need to eat lunch muna, okay? Ani ko dito. Napansin kong hindi pa lumalabas ang kanilang ama. Teka nga kids, where's your dad? Nakakunot noong tanong ko. Nagkatingin na naman ang 3. Pansin ko rin ang pag-iwas sila ng tingin sa akin. Kids, where's your dad? Pag-uulit ko muling tanong. Nagkakandara pa naman silang kumilos na siyang kinatawan ng mga bodyguard at secretary ni Drake. Mommy, Thomas said. Mommy, Toby said. Mimi, Daddy is here po with woman. Ani Teo sabay turo sa loob ng office ng daddy nila. Agad ako naglakad at pumasok na ako sa loob. Napamebang ako na makitang seryosong mukha ni Drake habang kaharap ang babaeng kinulang sa telang suot. Drake? I called him with a dangerous voice. Shit! Dinig ko pa nga ang mura nito. Kaya agad ako napatingin sa mga batang tila, inosenteng nakatingin sa akin. Baby, kailangan nating tapusin ang meeting dahil atat na ako may maganap na digmaan. Malanding anito sa asawa ko, kaya lalong tumaas pa ang kilay ko. That girl is disgusting, right kuyas? Bulong pang ani Thomas, na agad namang kinatango ng 2. Yeah right, lagot si daddy kay mommy. Bulol na ani Teo, kapag Tagalog kasi bulol sila, pero kapag English hindi, that's why gawin nilang English kaysa Tagalog. Shit, tumahimik kang babae ka. Kung gusto mong mamatay, wag mo akong idamay. Ines na ani pa ni Drake sa babae. Hindi ba pansin ng babaeng to na nandito ako? Ang asawa ng nilalandi niya. Bakit naman ako mamamatay? Mas gusto kong mamatay kapag tutusukin mo ko ng kaibigan mo. Malanding anito. Kaya lalo pang nag-init ang ulo ko. Ano ay tutusok sa'yo yung kaibigan ng asawa ko o ang kutsilong hawak ko? Now choose. Galit kong sabi habang naglalakad at umupo sa tabi ni Drake. Napakunot naman ang noon ng babae sa akin. And who are you? Irap pa nitong tanong sa akin. I'm her wife. Why? Taas kilay kong tanong. Nagulat naman ito dahil doon. Akala ko, hindi na natapos pang sasabihin ito, nalagad ng pinuto ni Drake ang sasabihin niya. Get out! Maotoridad na anito sa babae, na agad naman itong umalis.
Naiinis pa rin ako. Ikaw! Ani ko kay Drake sabay pingot sa kanyang tenga. Ouch! Ani to habang nakaangat na. Mas diinan ko pa ang pagkakapingot sa kanya. Ikaw akala mo ba hindi ko napapansin na sa dibdib ka nakatingin ha? Inis ko pang sabi sa kanya. Di naman ako doon nakatingin, love eh. Aray ko! Nakangawi ni Drake na wika. Lalo pa akong umirap sa kanya. Nakita ko eh. Di ba babies? Nakatingin si daddy niyo sa dibdib ng babae kanina? Tanong ko sa mga anak kong inosente na nakatingin sa amin ng kanilang ama. Hindi ko na nakuha pa ang sagot nila bagkos inabala nila ang sarili sa paglalaro na. Alam kong di naman nila lang gagawain, so kinakampi nila ang magaling nilang ama. Sana baby kapag lumabas ka, kampihan mo si mommy, okay? Huwag mong tularan ng mga kuya mong sa ama nagmana. Wika ko sabay hawak sa may umbok ng tiyan ko. Masayang nagsama sina Drake at Agatha kasama ng kanilang mga anak. Hindi na naging malamig ang pakikitungo ni Drake kay Agatha nang malaman nitong buntis si Agatha sa pangalawang pagkakataon sa pang-apat na nilang anak. Lalo siyang pinoprotektahan at iningatan ni Drake. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.